Kung pakikinggan mo ang kwento ng ibang kultura, akalain mo ng Pilipinas na ang isa sa mga pinakamalupit na bansa pagdating po sa animal welfare. Halimbawa, ang mga katagang dog eater matagal nang kinakabit sa atin. Totoo naman po na marami pa tayong room for improvement, pero malayo na rin ang ating nararating. Halimbawa, sa Animal Welfare Act of 1998, nagtatag na tayo ng legal framework para kilalanin ang responsibilidad natin na dun sa maayos sa pagtrato ng mga hayop. Bawal ang pagmamalupit, bawal pati ang abandonment. At kahit sa mga kakatayang mga hayop, kailangang iwasan ang excessive suffering. Pati ang mga pagkatay at pagkain ng mga aso ay pinagbabawal na rin. Sinusulong naman ngayon sa Senado ang Senate Bill 2458 o ang Revised Animal Welfare Act na lalo pa magpapatibay ng animal welfare at animal rights. Ano ang nilalaman nito? Unang-una, ituturo na ang animal welfare at animal rights sa elementary at sa high school levels. Gagawin pong mandatory yan. Magtatatag din ng isang bagong ahensya, ang Animal Welfare Bureau, sa ilalim po ng Department of Agriculture. Ang trabaho nito, bumalakas sa mga patakaran at mga guidelines para sa pangangalaga ng mga hayop. Magtatatag din po ng minimum standards na dapat sundin para sa food, water at shelter needs ng mga hayop. At magtatatag din ng Animal Welfare Task Forces sa bawat barangay sa Pilipinas para responde sa mga kaso ng pagmamalupit. Kamusta ba ang Pilipinas pagdating sa pagtrato sa mga hayop? Malupit ba tayo gaya ng akala ng iba tungkol sa atin? Sa Animal Protection Index ng World Animal Protection Group, actually, hindi po. Sa ranking na mula A hanggang G, kung saan A ang the best at ang G ang the worst, nandun po tayo sa bandang gitna. Dito po tayo sa ranking na letter D. Ito po yung kulay mangga. Well, kahalo-halo na. But anyway, ang mga karango po natin ay ang US, Canada, Brazil, Russia, Australia, Thailand at ang South Korea. Pero may mga puna pa rin sa atin ang Animal Protection Index. Halimbawa po, bagamat bawal na ang dog at horse fighting, hindi pa rin bawal sa Pilipinas ang cockfighting, yung pagsabong. Gusto rin po ng grupong ipagbawal ang pag-a-adapt ng mga wild animals bilang mga pets, ang fur farming at ang animal testing for cosmetics. Kailangan din daw nating i-improve ang animal welfare standards sa ating mga zoo. Sino naman ang mga first honor dun sa ranking na yan? Nariyan po sa B rank ang Sweden, Denmark, Austria, Netherlands at ang UK. Halimbawa po niyan ang Sweden. Napakahigpit ng batas niyan sa pet ownership. Ayon sa batas, ang mga aso ay kailangang payagang maglakad sa labas kada 6 na oras. Daig pang pabrika sa atin. Batas po yan. Kaya po nauso doon ang mga dog daycare centers at mga pet sitters para sa mga taong siyempre kailangan magtrabaho para sa kanilang mga pets. Kailangan din na ang mga aso ay mayroong parating bintana na nagpapapasok ng sunlight. Sa Austria naman, halos binibigyan ng kaparehong halaga ang animal rights at ang human rights. Ang nasa huling ranggo ng grupo ay ang bansang Iran. Ayon sa grupo, wala raw kasi itong anumang batas na nagbabawal sa animal cruelty o kumikilala sa karapatan ng mga hayop na hindi pagmalupitan. Kahit po sa pagkatay ng mga hayop, walang regulasyon na kailangan ng stunning para hindi masyadong pinahihirapan o sinasaktan ang kinakatay na hayop. Sa huli po, mahalaga palang tandaan na malaking palatandaan din pala ng ating pagkatao, hindi lamang ang ating paggalang sa kapwa, kundi ang pagtrato natin din sa ating mga hayop. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.